Ngitian nga natin mga katabi natin. Huwag pong magmukhang Biyernes Santo tayo ngayong umaga. It is a great day of love, ang ating pag-uusapan. Kasi pag nai-love ang isang tao, laging masaya yan. Laging nakangiti kahit walang pera. Kasi in love siya. Di mo ba? Be happy, be joyful. Kasi ano man yung pangangailangan mo, kayang-kayang ibigay ni Lord yan. Kung walang nagmamahal sa iyo, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang walang nagmamahal dyan? Mayroong isang nagmamahal sa atin. At hindi mapipigilan na mahalin tayo kasi binigay na niya ang kanyang buhay para sa atin. So that we will be with Him in heaven. That is how great the love of Jesus for us because He died for us. Ay, mga may asawa dyan, baka nga hindi kayang ibigay ng asawa natin ang kanilang buhay para sa atin. Di ba ba? Pero marami nang nagbuwis ng buhay para sa bayan. Kaya ngayong umaga, ang tema po natin ay Love Never Dies. Grabe ano? At ang symbol pa na nakalagay doon ay nakapako sa krus. Yes, it is a symbol of great love na hindi natin kayang lagpasan yung pagmamahal na binigay ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, tatalakayin natin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8. Madalas ginagamit ito sa kasalan, pero ang context talaga nito ay hindi kasalan. Madalas ginagamit ito, yung talata na ito, kaming mga pastors, pag nagkakasal, minsan o madalas, ito ang ginagamit. Muli ay tumayo po tayo, kasi maraming wala kanina. Muli ay basahin natin ang talata sa 1 Corinthians chapter 13. Palit-palitan ulit tayo. Verse 1, ang sabi po ng verse 1, ako mauna, sa verse 2 kayo. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumakalampag. Verse 2. Parang nawala ang boses niyo. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 4. Okay, verse 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, kung mapagtanim sa kapwa. Verse 6. And verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sabay-sabay tayo sa verse 8. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Muli tayo manalangin, tayo mo ko. Lord, salamat. Your word is alive. There is power in your words, Lord. Ngayong umaga, we declare na ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon, ay magbigay sa amin ng sigla, ng galak, ng tuwa, ng buhay na pinagkaloob mo sa amin upang maipadama namin ang pagmamahal sa aming kapwa, sa aming tahanan, sa aming eskwelahan, saan mo man kami dalahin, Panginoon. Let your love, let your grace and mercy ang daladala ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na aming pag-aaralan at gamitin mo lamang po ang iyong lingkod as your instrument today. And let your love flow through us and us
upang ang bawat isa sa amin madama ang tunay na pagmamahal mula sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umaga. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Pwede na tayo umupo. At tingnan natin ang katabi natin. Mukha bang in love yan? Yung mga kabataan na wala pang 21, you should be in love with your parents. Di ba? You should be in love always with your brothers and sisters. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng love para sa inyo. Kasi hindi nyo pa mauunawaan yung love ng mag-asawa. Di ba? It is another thing to be in love ng pag-aasawa. Di ba? Kaya tayo ngayon ay ipapatupad natin yung 21-21 kasi napakadaming kong estudyante. Pinagraduate nga namin sa grade 12 pero may anak na. Yung isa buntis pa hanggang ngayon. Di ba? You have all the good things in life ahead of you kapag ikaw ay nakapagtapos hanggang college. Sa panahon natin ngayon, hindi pagsasaka at pag-aalaga ng kalabaw at tupa ang hanap buhay. Kaya kinakailangan nating may skills na made-develop upang makapamuhay ka sa daigdig na ito. Lahat may, sabihin na natin, may kaluwagan sa buhay. Upang mapatunayan mo na ang Diyos ay nagpapala. But ang pagpapala ng Panginoon ay gagamitin tayo. If you don't have that skills, very limited ang matatanggap mong pagpapala. Kaya mga kabataan, na-advise namin kayo, wag mo nang mag-boyfriend, girlfriend. Di ba? Hindi pa love yun. Di ba? Hindi pa love yun. Hindi nyo pa maintindihan yung totoong love. You are just attracted to a relationship na hindi nyo kayang i-handle pagkatapos. Because wala pa kayo sa kapasidad para mag-handle ng mga seryosong relationship. Just be friends. Kung gusto niya, hintayin mo ako hanggang matapos ako. O hintayin kita hanggang matapos ka. So that the true meaning of that relationship ay maranasan ninyo. Amen ba mga kabataan? Pumalakpak nga yung mga kabataan nandito ngayon. Diba? Pinagpala tayo, lalo na sa Bria, may 20 ang kabataan natin doon. Di ba? At least ngayon, nandito yung mga dancers natin. Sila yung mga natirang ibang mga kabataan natin. Nandito yung mag-asawa na kabataan nung kinasal ko sila. Isang testimony yan kung ano pinagdaanan nila at the early age of marriage. Di ba? Hindi madali, hindi madali. Yung early stage of marriage. Pero natutuwa ako kasi nagpatuloy sila sa challenges sa kanilang pinagdaanan because they love each other. Di ba? Kaya, love never dies. Yun ang title natin ngayon. Setting and background. Tayo. Yan. Setting and background. Kaya ang title niyan ay 1 Corinthians, di ba? Kasi it is the Corinthian church. Sa panahon na yon, European, parang ngayon, Turkey, modern Turkey, part ng modern Turkey. Ang title natin yan, letter E, is a divided church. A divided church. Pag binasa mo kasi yan, chapter 1 pa lang, chapter 2, chapter 3, nag-aaway-aaway sila kasi may gusto kay Pablo, may gusto kay Timoteo, kay Apollos, kay Pedro. Minsan ganun tayo yung gusto nilang pastor ganito. Di mo ba? So, nag-divide yun. Pag si pastor ang ganito mag-speak,
Wala. Absent. Pag kasi itong si Pastor andun lahat, di ba? It divides the church. Yun ang ating setting. A divided church. Hindi nila matanggap yung iba na nagpapastor sa kanila kasi si Pablo sa panahon na yan ay wala na kanilang feeling. Di ba? The Corinthian church was plagued by immaturity. Those are signs of immaturity. Kasi hindi tayo sa person dapat na-attract tayo dapat kay Jesus through His words. Dapat yun ang attraction natin. Kaya ayaw ko magpastor noon pa man kasi sabi ko maitim ako, Lord Hindi ako kasing gwapo ng mga gwapong pastor. Di mo ba? Baka walang gustong makinig. Salamat naman sa pabahay. Nakinig sila ngayon. Ilang years na akong nagsasalita sa inyo? Ilang years na lang? 15 years? 10 years na 10 years, 2015. Ako nang pinadala rito ni Pastor Robert. Salamat. Pinadala ako ni Pastor Robert. Dito pa ako nagkaroon ng pangalawang asawa. Di ba? Malakpan nga natin si Lord. Di ba? Malakas na palakpak. Kasi dito ako pinagpala ng lubos ng ating Panginoon. Isang church na divided din nung dumating ako. There is a division. Normal po yun sa pagsisimula ng simbahan pag hindi pa napagkakaisa ng pastor o ng mga leaders ang church. Kasi doon sisimula yan sa leaders ang division. Hindi sa pastor. Sa leaders yan. Kasi mayroong kanya-kanya tayong understanding, ang pastor ay binabalance lang yun. Kaya the Corinthian church was plagued by immaturity. Pag immature ka pa, hindi mo pa mapagdesisyonan ng maayos ang mga gusto mong desisyon. Pabago-bago yan. At napansin ko, lalo na mga babae, pabago-bago, hindi po ba? Pansin niyo ba yun, mga asawang lalaki? Kaya dapat alam niyo yun, na pwedeng ngayon gusto niya red, pero susunod baka gusto niya orange. O di ba? Kasi nararanasan pa din namin yan ni Pastora. Na minsan, kain tayo sa isang lang. Naku, wag na lang dyan. Magbabago pag malapit na papunta ron. Magmaklo na lang kaya tayo. Parang ganun. Ang babae madalas, imaginative. Marami siyang iniisip. Tayo mga lalaki minsan, isang bugso lang. Kaya tayo madalas nakakaroon ng disagreement. Pero mga guys, ang pinakamasarap na mabuhay ay marunong sumunod sa asawa. Palakpakan natin yung mga guys na dito ngayong umaga. Diba? Kasi even ang bahay nadi-divide. Kaya the Corinthian church was plagued by immaturity. That is a sign of immaturity. Envy. Ano ba yung envy? Lalo sa kabataan, ano ito yung madalas. Ba't siya nagsusonglit na? Mas maganda naman ang boses ko dyan. Hindi. Talagang may pinikilingan si pastor. Envy. Di mo ba? Minsan, maingat tayo doon. Ba't sila ginagamit na? Pero ako, gusto ko naman. Ayaw lang nila akong pansinin. Minsan gano'n ang naririnig ko sa kabataan na complain nila. Di mo ba? That is a sign of immaturity. Kasi mga bata pa kayo, kaya talagang hindi naman namin inaasahan na magiging mature ang mga thinking ninyo, ang decision nyo. We are here just to guide. Gusto lang namin kayo i-guide. Ito yun anak ha. Kasi nauna siyang nag-training. Nauna siyang nag-practice. Ikaw nakaupo pa lang. Bagamat napansin ko maganda nga ang boses mo. Pero hindi ka naman nagpapadisciple. So yun po yung mga kailangan ipaunawa lang sa mga kabataan at naunawaan naman nila yun. Kaya tayo mga adults, dapat tumutulong tayo sa pagpapaunawa sa hindi nakaunawa kaagad. Rather than, pag alam mo, nagreklamo siya, huwag mo na sa kayunan kasi it will divide the church. Kasi
may punto de vista lang siya na sa kanyang palagay ay yun. Pag nakakuha ka, kinampihan mo na, then delikado na yon. Lalo na kung envy ang pinag-uusapan and pride. Kasi ang envy, ang kasunod nun talaga ay pride. Kasi hindi siya yung napalagay sa leadership. Di po ba? At ano yan, madalas yan sa, lalo na sa praise team, madalas yan. Kaya, itong Corinthian church ay punong-puno ng talent ito. Itong church na ito. Kaya they are proud sa kanilang sarili. Kaya yung spiritual manifestation, kitang-kita sa kanila. May nag-speaking in tongues, may mahusay sa prophecy. So, handun lahat ang gifts. It is a gifted church. Kaya isang beses nagsumulat si Paul na hindi dapat basta ginagamit yung mga gifts ninyo, lalo na yung gift of tongues. Hindi pang congregation yan. Yan ay para sa personal mong makikipag-usap sa Panginoon. Kaya ngayon, tumahimik ang mga AG. Tumahimik ang mga Pentecostal. Pagmula nung nag-aral ng mabuti ang mga pastors. Kasi noon, ang mga pastors, mga trained lang sa mga discipleship, pero walang malalim na pag-aaral. Dahil yun pala speaking in tongues. Sabi ni Pablo, kung mayroong mga bagong dumating, anong isipin nila? Lahat kayo nag-speaking in tongues. Ano, napasukan ko, di ba? Di naman yung maintindihan yun. Kaya, kinorek sila ni Pablo sa mga susunod na mga chapters. Kaya, ang letter B natin, ang background niyan ay it involves Paul correcting an immature community where spiritual pride caused disunity. Kapag ang isang nasa loob ng church ay punong-puno siya ng pride, naghahanap yan ng kakampi na magsasang-ayon sa kanya, then it divides the church. Kasi dadami yun. Yung kaibigan kasi, kaya siyempre, yung close siya doon, kaya siyempre, yung emotion niya ay nandun din. Di ba ba? Ito yung church, Corinthian church. Kinokorek ni Paul dito sa chapter 13. Pag binasa mo ang chapter 1 hanggang chapter 12, sinasaysay doon ni Pablo kung ano yung mga kahinaan at mga pagkukulang nila. To balance sa kanyang mga pagkukorek sa kanila, iginitna niya, mapapansin mo na sa gitna yung love. To balance yung mga pinagsasabi ni Pablo sa kanila. Yung pinagsabihan sila, kinokorek sila ni Pablo. Kasi gustong ipadama ni Pablo na sa kanila, it is the love of God kung bakit niya kinokorek ang mga leaders ng Corinthian church. Paul correcting an immature community where spiritual pride caused disunity. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na magpakumbaba, magpakababa, kagaya ng ginawa niya. Kung prideful tayo, hindi natin matanggap yung ating kapatiran na hindi pumapasa sa iyo yung kanyang behavior. Di mo ba? Kailangan matutunan nating tanggapin yung kapatid natin na hindi kasing bilis ng pag-grow natin ang kanyang growth. Di ba? Ganon po ang spiritual growth ng bawat isa sa atin. Ganon ang background natin dito sa Corinthian church. May disunity, and then Paul provides a more excellent way, highlighting the gifts without agape or self-sacrificing love are worthless. Yun yung tandaan natin. Ang sulat na ito, sabi ni Pablo, kahit ang dami yung talent, ang dami yung gifts, sabi nga niya, kahit may lipat mo yung bundok through your prayers, that is nothing kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapatid sa Panginoon. So yun po yung pag-aaralan ng ating tema ngayong umaga.
ang structure ng ating 1 to 8 na talata, tatlo, yung verse 1 to 3, the necessity of love. Kailangan ang love. Habang nabubuhay ang tao, you have to learn to love. Kasi it is a necessary elements para tayo ay nasa heaven. Hindi ka makakasunod kay Lord if you don't want to love others. Tandaan po natin yan. Kaya importante na pumupunta ka sa gathering, pumupunta ka sa ibang tao so that you can practice yung love na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Kumbaga, ang itak, kahit ihasa mo ng ihasa yan, unless na i-test mo, na ihiwa ng karne, di natin masasabi kung totoong tumalas siya. Kasi nung ako hindi marunong mag-asa, kahit anong ganun ko, nung itak, sa hasaan, hindi gaano tumatalab. Di po ba? Kasi may technique pala yun. Hindi yung ganun eh. May technique pala yun. Di po ba? Lalo na may itak na parang pait yung kanyang talim. Hindi yung parang, di ba? Merong ganung mga itak nung araw. Di ba? Yung other side, yun lang ang iasa mo. Yung other side, hindi mo asahin. Lalo na sa labaha. Inasa mo yung pareho side, hindi na makakaahit yung labaha. Di ba ba? Ganun ang buhay natin. Kailangan natin ang love. Kasi, hindi ka kinakailangan turuang magalit. It is hard to love. Pero yung magalit, naku, kami mga bata, agawan mo lang ng laruan yan, inherent na sa atin, yung mabilis, magalit. Pero mahirap mag-love. Diba? Yung mag-asawa nga, ang daming ninong at ninang 20. Pero naghihiwalay kasi nag-fall out of love na raw. Hindi po ba? Napakahirap yung love. Pero yung magalit, napakadali. Kaya, the necessity of love and the characteristic of love. Para alam natin kung nagmamahal pa ba tayo o hindi na tayo nagmamahal. Then, pangatlo, sa verse 18, the permanence of love. Ang love ay mananatili palagi dapat. Kahit nagalit ka kahapon o nagagalit ka ngayon, dapat pagkatapos mo magalit, babalik yung love. Kasi constant ang love. Dapat palagi tayo nagmamahal. Hindi naman talaga pwedeng hindi ka magalit. Hindi naman pwedeng hindi ka magdamdam pag nasaktan ka. Pero babalik ka palagi sa love. Kasi yun dapat ang nature natin. Parang goma. Na-stretch ka, pero pag binitawan ka, babalik ka doon sa dapat na estado mo to love. Even those yung mga kumukundya sa'yo. Kaya ang point natin, God is reminding you. Sabi mo sa katabi mo, God is reminding you. Kasi minsan, nakakalimutan natin palagi, araw-araw. Pag mayroon kang nakakita hindi mo gusto, may narinig ka na hindi mo gusto, nakakalimutan mo ang bumalik sa love. Magdamag na. Mag-asawa kayo, magdamag na, di ba kayo nagbabatian? Naku, na-miss mo. Na-miss mo yung ilang oras na dapat sana nakangiti na kayo pareho, di ba? Dapat, babalik ka pa din. Kasi hindi mo mapipigilan talaga ang sarili mo kung nakakita ka lang mali at nakarinig ka ng mali. Magre-react talaga. Pero dapat nakakabalik ka ulit. Di ba? The necessity of love. Letter A, Paul emphasizes that spiritual gifts, kasi yun ang tinutukoy niya doon. Lahat sila ay gifted. May speaking in tongues, may prophecy. Balikan nga natin yung verse 1. Kaya ba, Sister Joy? Sabi dyan ni Pablo, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig,
para lang akong kampanang umaalinaw-ngaw o pumpyang na kumakalampag. Naalala ko tuloy nung ako'y grade 6, sa Kristan ako, nagsimula akong magsakristan. Ang una kong ginagawa yung lalagyan ko ng tubig, sabi nila holy water. Kinuha ko lang yun sa gripo. Yung tubig na nilalagay ko doon. Di ba? Tapos ang isang task ko, yung kampana namin, pero napakaganda ng tunog nun eh. Habang wala pa yung pare, kailangan kumakalimbang yun ng tatlong ulit. Hilayin ko ng tatlo yun. Tatlo. Ganon yun. Tapos pag, isang malaki, parang tatlo yung malaki, tapos mayroong maliit yung umiikot, yung kumakalimbang. Kakalimbang naman yon pagka yung glory to God na nung panahon namin, Latin pa ang misa, yung glory and excelsis Deo. Yung Deo God pala, yung glory to the highest pala yun. Iikot yon. Tapos yung dalawang kampana, meron kasama doon, siya naman yung bagaman may tono yon, pero pag pinakinggan natin yon, kalimbang lang yon, di ba? Kalimbang lang. Iyon ang ibig sabihin ni Pablo. Para lang kayong ganon, dinig na dinig, pero sa nakakarinig, walang sense. Ang nakakaalam lang nun, yung kampanero, na kailangan may tono yun, tatlong ganito o dalawang ganito, sa kalanggal, ikakalabit yung isang malaki. Di po ba? May tono din yun. Pero sa kanila, ng panahon na yun, ganoon lang sila, kinakalimbang lang. Lalo na pag yung mga nag-worship sa pagan worship, kinakalimbang lang nila yon. Kaya, noisy gong sila. Ang tao na walang pagmamahal, yun ang sabi niya, parang noisy gongs lang siya. Di ba? Para lang akong umaalingaw na kampana o pumpyang. Wala na ngayon, yung mga musikirong may pumpyang. Di ba? Yung malaki. Pero sa Nuevesia, mayroon pa, marami pa. Di ba? Yun. Di ba? Tunog lang nun. Yun lang yun. Ayun ang tunog lang nun. Yun ang ibig sabihin ni Pablo doon sa verse 1. Ang dami mong gifts. Magaling ka mag-interpret ng Bible. Magaling ka magturo. Magaling ka mag-aral. But without love, sabi ni Pablo, you are just like umaalingaw-ngaw na kampana at pumpyang. Balik tayo sa ating point 1. Kaya nire-remind tayo ng Diyos ngayon, umaga, the necessity of love. Kaya kahit anong husay natin, anong galing natin sa eskwelahan, anong galing natin kumanta sa mayaw, tumugtog, pero you have no love for others, sabi ng Pablo, para ka lang kumakalimbang na pumpyang at gongs, di ba? Noisy gongs. Great eloquence without love is merely noise, failing to communicate true spiritual life. Tinawag tayo ng Panginoon, pinadamahan tayo ng pagmamahal, pinadamahan tayo ng forgiveness, so na we will also reflect the forgiveness, the love na pinadadama niya sa atin. Yun ang dahilan kung bakit we have to go to church. We have to pray. We have to study the Word para maunawaan natin ang tamang sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi marami nangangaral pero mali naman yung kanilang interpretation sa salita ng Panginoon. Kaya be careful tayo kung sino yung pinapakinggan natin na mangangaral. Kaya marami nagkakagulo. Marami nang umalis sa atin, pumunta sa Reform. Meron pala ngayong Catholic Reform. Andun sila ngayon.
Kasi yung kanta natin, yung kinakanta natin, ayaw nila yun. Kanta pa lang. So, maraming nai-influensyahan. Leader na sa church natin, sa JCC, nandun ngayon. Bakit? Naturuan ng maling turo. Kaya, kinakailangan nating mag-disciple, mag-train. Kasi hindi po, porque leader na siya, ay hindi na siya matitinag kung siya ay hindi nagpa-practice ng kanyang napag-aaralan. Kinakailangan natin ma-practice. Great eloquence without love is merely noise, failing to communicate the true spiritual life. Ang true spiritual life is nagpo-forgive. Ang true spiritual life is loving unlovable people. Di mo ba? Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Hindi mo siya mamahalin dahil lagi siya nakangiti. Paano yung hindi laging bihirang kumiti? O, diba? May mga tao talagang ganon. Hindi sila masiyahin. Parang akala mo laging sinakluban ng daigdig. Parang sa kanila. Pero masaya naman sila. Kaya lang ang mukha nila kahit masaya sila, matapang pa rin. O, diba? Kailangan nating mahalin. Hindi dahil nangumingiti sila. Dahil mahal sila ni Lord, kaya kasama natin sila sa church. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang letter C natin, worthless sacrifice. Kasi sabi doon sa verse 2, kita natin yung verse 2. Kung ako man ay magpahayag ng salita ng Diyos, nangangaral, di ba ba? At umunawa sa lahat ng hiwaga. Ano yung hiwaga? Yung mga hindi mo maunawaan. Tapos yung ganun na pala kasimple pag piniwalag sa'yo, hiwaga yon. Kasi it's hard to understand ng plain, pero pag pinaliwanag sa'yo, ganun lang pala kasimple yon. Kaya, ang tawag doon ay hiwaga. Diba? Hiwaga. Kung mayroon man akong lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, mayroon pa din dito mga ganun akong naririnig. Pag pina-attend mo, sabi ko na nga ba, naturo na sa akin yan noon. Kaya lang, siyempre, ayaw ko naman sabihin, ba't nga kita sa buhay mo? Minsan may mga ganun sa loob ng church. Feeling nila, alam na nila. Pag hindi mo ginagawa, hindi mo alam. Wala kang natutunan. Or you have the wrong impression of the Word of God. Diba? Kasi, ang totoong natuto, marunong siya magpakumbaba. He has to obey the policy ng nasa taas sa kanya. Dapat yun ang unang natututunan ng isang Kristiyano. Hindi ka above all. Kanta lang yan. Diba? Meron kanta above all, diba? But it represents, it denotes Jesus. Ito ang maraming yung marami nang nalaman, marami nang napuntahang seminars. Parang sa kanya, yung iba pang darating, hindi na kailangan niya. But the true knowledge is you know na mayroon pang over you na dapat mo sundin. Kasi minsan feeling natin marunong na tayo. Pero ang leader mo, kilala ka. Ang pastor mo, alam yan. We discern people. Kaya kailangan maturuan kayo ng obedience. Yun po ang hindi nakikita ng maraming leaders. It is not about what you know, what you heard already. It is about how you obey what you have heard and what you have seen. Kaya, ganun ang mga taga-Korinto. Kaya galit sila kay Pablo nung sinulatan sila ng unang sulat ni Pablo, ito, 1 Corinthians. Kaya may pangalawang sulat pa yan. Kasi tinumbok
ni Pablo yung kanilang mga kahinaan. Tapos, kaya yung pangalawang sulat ni Pablo, 2 Corinthians, sabi, parang pinintasan pa siya dahil ganito ang itsura ko ni Pablo sa kanila na wala naman daw akong magagawa kasi nasa malayo. Sabi ni, yun ang paliwanag ni Pablo sa kanila sa 2 Corinthians. Because the leaders there, nang sinulatan sila, ito, nasa 1 Corinthians, kung nagmurmur, kung ano-ano ang pinagsabi ni Pablo, pinintasan si Pablo, yung kanyang itsura. Di ba? Minsan ganun sa loob ng church. Di mo ba? Kaya ang letter C natin, sabi, worthless sacrifice. Sa verse 3 nga, Sister Joy. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin sa panahon ng mga unang panahon, talagang nag-o-offer pa ng mga buhay na tao. Pero ngayon wala na. Diba? Ino-offer nila sa other gods, ino-offer yung sinusunog. Kaya, i-offer man ang aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen. Sabi ni Paul sa kanila, worthless sacrifice. Balik tayo sa letter C. Even extreme act of charity, giving all to the poor, or ultimate self-sacrifice martyrdom, provides no gain if the heart's motivation is not love. Kung gusto mo lang napapurihan ka, tingalain ka, kaya bigay ka ng bigay. Para meron kang utusan, di ba? Meron kang magamit, then that is not what God wants us to be. Magbigay ka dahil naawa ka. Love even starts from compassion, mercy. Pag natuto ka ng mercy, compassion din, ang love, pwede mo na siyang mahalin. Kasi pag hindi ka naawa sa mga taong nangangailangan, then mahirap mo siyang mahalin. Pero pag naawa ka, kaya di ba tinuturuan namin kayo? Minomodel namin. Yung bariya nyo, pawalan nyo sa mga taong first, dapat naawa ka. Hindi yung, naku, hanap buhay na nila yan. Di ba? Then you have the wrong notion kung bakit pinapanatili ni Lord ang mga pulubi to test God's people. Paano ka maawa sa kapatiran mo na may trabaho naman? Waldas ka lang. Di ba? Paano ka maawa doon? Kung doon sa kahabag-habag, hindi mo matutunang maawa din sa mga kapatiran mo nangangailangan pero waldas. Walang good stewardship sa kanilang blessing. Di lalong hindi ka. Naku. Di ba ba? Why? Kasi kailangan natin matuto muna mahabag at maawa sa nangangailangan so that we can love them. Ano pang yung maliit na barya mo? Pag nakita ka uli nun, mamahalin ka din yan. O kahapon yung nasa training, yung kinikwento ko sa inyo, inulit ni Pastor Derry nun, yung matandang babae na nagtinda lang isang buwing na saging. Andun si Joy at ang nandun lang at saka si Sister Dick na. Di ba ba? Ginamit ulit ni Pastor Daryl sa kanyang preaching kahapon. Kasi saan ba tayo? Sa Montalban yun, ano? Galing sa bundok yung matanda eh. Pagbaba niya, papagsak nga niyang binaba kasi mabigat yung isang buwig, di ba? Saging. Mga hinog-hinog na. Sabi ni Pastor Daryl, magkano yan? 100 plus eh. Sabi, Pastor Derry, pwede ba, Nay? Tawaran ko.
Pwede 120, sabi niya. 120. Eh di ba? 500. Umiyak yung matanda. Hulog ka ng langit. Sabi niya. Sabi ni Pastor Dari, kaya ganito ako pandak. Kasi galing ako sa heaven, hinulog kayo. Buti ko nahiga siguro ako, medyo matangkat-tangkat ako. Sabi niya. Di ba? Gaano? Yung kagalakan ng matanda sa kanyang pag-iyak sa kagalakan. Ako, sinubukan ko na rin yun sa mga nagtitinda ng yung doormat. Sabi ng matanda doon sa tungko. Magkano po yun ay? 5,100. 5,100 ano mga nakaraan eh. Sabi ko, Nay, pwede ba 3,100? Ay, lugi ka anak! Sabi ko, why? Gusto ko siyang maging masaya. Kasi ano ba naman yung ibibigay ko, kakain pa rin naman kami. Tungkol. Na ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ay ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Amen po ba? Amen. Palampakan natin si Lord ngayon. Kahit magbigay ka ng charity but without love. Kung yung ginagawa ko lang yun para nagyayabang lang, para pag nakita niya ako, sasaluduhan niya ako, then that is nothing. Pero ginagawa ko yun kasi naaawa ko sa kanila. Nakikita ko sa sarili ko, mabuti pa ako. Hindi ako ang nagtitinda noon. Mabuti pa ako bumibili. Hindi ako yung nagtitinda. Kaya yung ibang binibilang ko dito, kahit yung nagtitinda ng puto, ayaw ko man, binibili ko kasi naisip ko, kawawa naman siya. Kahit pa paano mabilang ko man lang. Kailangan ganon tayo magmahal. Yan tayo po ay nagsasakripisyo sa sarili natin. Pero hindi dapat para kilalanin ka, tingalain ka, and that is pride. Ganon ang ibig sabihin ni Pablo. Even extreme act of charity, giving all to the poor, and ultimate self-sacrifice provide no gain if the heart's motivation is not love. Kapag nasimula mong maawa sa mga kaawa-awa kapag-kapag, then you will learn to love them. Pag nakita mo sila, isipin mo na lang ang sarili mo. Mabuti hindi ako nagkaganon. Thank you, Lord, for your love. By this small amount, I am extending your love to me. Para madama niya, may nagmamahal pa din. Kasi hindi na niya yung titingnan as binili mo lang. Titingnan niya yun. As lang naaawa ka sa kanya. Then, pag nakita uli kayo, mamahalin ka nun. Kasi itong taong ito, sobra siya kung magbayad. Diba? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ito ang gusto ni Lord sa kanyang mga anak. To love. Because minahal tayo ng Diyos nang walang kapalit. Diba? Tinanggap lang natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero walang kapalit. Ano ang kapalit? Sundin lang natin. At ang pagsunod natin ay may pangakong blessing. Kaya, higit pa doon sa anumang sinakripisyo natin kay Lord, time, money, energy, higit pa doon. Diba? Kayo, kung nagtatrabaho kayo, magkano 8 hours ninyo na binabayad ng company nyo? Pag kay Lord, higit pa roon ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, God is revealing to you the characteristic. Natandaan niyo, pag
gusto mo makita ang matuto ka ng pagmamahal, itong verse 4 to 7, ang dapat makita natin. Love's action. Ang nagmamahal ay patient. Yan ang malaking problema ko noon. Yung patience. Diba? Pasensya! Di ba, palagi yung ginagawang example, yung oras lang. Ano yung pasensya? May mali ka narinig. Sinabihan ka ng mali. Ginawa ka ng mali. Di ba, anong gagawin natin? Ay, hindi pwede yan, ha? O, di ba? Ang hirap magpasensya. Pero bakit tayo inuutusan na magpasensya? The Holy Spirit that you have accepted is God. And God is love. Mayroon kang armas. Mayroon kang pwedeng gamitin. It is the one who is in your heart. Kaya nga, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kasi he cannot give the true love na kinakailangan ng Panginoon because it comes from God. You will never learn the true love without God in your heart. Kasi we are so selfish. We are so selfish people na kahit time lang ayaw pa nating ibigay kay Lord. Sipin niyo yun? Time ayaw nating ibigay kay Lord. Pero sa TikTok, cellphone, kaya natin abuti ng alauna ng gabi. Mga kabataan lalo. Bakit late ka na naman? Pastor, alas 3 na po ako nakatulog. Bakit? Cellphone na to? Opo. Di ba? Di lang ngayon mga kabataan. Marami ding mga nanay. Nahuhuk na rin sa cellphone. Ewan ko lang yung mga tatay. Wala ba nagko-confess, di ba ba? Mga nanay, di ba? Pero pagdating kay Lord, walang time. Di ba? So yun yung patient. Love's action. Kind. Seeking to be useful. Ano ibig sabihin ng kind? Mabait. Tingnan mo katabi mo, mabait na ba yan? Tapakan mo yung paa na masaktan. Tingnan natin. Diba? Mga mababait daw. Pero natapakan yung kalyo sa paa. Biglang nagalit. Hindi ka kasi tumitigil sa tinatapakan mo. O di ba ba? Nawala na naman si Lord. Di ba? Isang na tayo eh. Nakarinig lang, nasaktan lang. Nalimutan na si Lord. That is why we have to go back palagi sa gawain. We have to go back to the Word of God. So that yung Espiritong pumalit doon ay bumalik ulit ang Espiritu ni Lord. Kasi minsan na-overpower yung Espiritu ni Lord. No. Fleshly desires natin. Kaya, kind, patient. Kailangan na umaba na ang ating pagpapasensya. Kailangan nating pigilan ang bibig natin. Diba? Meron akong parang naikwento noon. Noong araw, nandun ba ako sa Quezon City? Nagalit ako. Sabi ng mga kamag-anak ko, Edgar, mabuti pang sinampal mo kami. Oo nga, nagkamali kami. Pero yung sinabi mo, parang habang buhay namin dadaling yun. Di ba ganun pa nakasakit yung salita, no? Mabuti pa raw sinampal ko sila sa kanilang pagkakamali. Pero yung sinabi ko daw, hindi ko maintindihan nung una yun. Pero nung naging Kristiyano na ako, malalim, umiiyak na ako pag naalala ko yung mga nasabihan ko ng di mo ba? Kaya mag-ingat tayo sa ating pananalita. Be kind. Diba? Kaya pala yung ibang mga leaders, kahit
inaway na ng kanilang mga members, pinipilit pa rin nakangiti habang pinagsasabihan. Kind words. Alam mo kapatid, narinig ko yung style ni Pastor Robert eh. Alam mo kapatid, yung sinabi mo, hindi tama yun kapatid eh. Pero dahil mahal ka naman ni Lord, mahal ka din namin. Gusto ka lang namin i-remind. Di ba? Parang ganun. Minsan tayo, pagka talagang kinomprot natin eh, talagang ididikdik natin. Ang kind people, kahit nagagalit ka na, iniiwasan mo pa rin masaktan. Kasi nasaktan ka na nga eh. Alam mo kung paano masaktan. Kailangan natin, ang tawag doon ay being kind. Better be, ang love, meron siyang restraint. Pag malag ka, meron niyang kailangan na pinipigilan natin. Kahit nararamdaman natin. Sige nga, verse 4. Verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang. Alam mo yung inggit? Pag nakaramdam ka noon, pigilan mo. Kailangan mo ang love mapagpigil. Ano kasi yun eh? Inggit, yung galit, di ba? Yung inggit, madalas ano yan eh, sumisira ng relationship yan eh, ng kapwa, yung inggit. Kasi, hahanap ka ng mali ng kapatid mo sa Panginoon. Ganun ang ginagawa doon sa Corinthian Church. Hahanap siya, sino ba ang perfect na tao? Walang perfect. So, check na may makikita ka. Dahil gusto mo siyang mabuking. Para, di ba, siyempre, pagka mayroong ginagawa pala itong kalokohan, ang mangyayari kung siya ay nasa leadership, medyo sasabihin ni Pastor, magpahinga ka muna ng konti. Di ba? Tapos, yun pala, siya ang pwedeng ipalit. Kasi siya next in line. Di po ba? So, may mga ganon doon sa Corinthian Church. Kasi bago lang yung simbahan, natural, habang lumalago sila, kinakailangan ang mga leaders. Kinakailangan ang mga leaders. Kaya yung mga talaga ng leaders, hindi pa perfect yan, dahil naiinggit, sinasabi yung mali. Di mo ba? Pinag-uusapan yung mali. So, because of envy. Kasi kung ang pag-uusapan ay mali, dapat restorative. Para ma-restore siya. Yun dapat yung purpose. Hindi dahil gusto natin siyang ma-down. Para makorek siya at para makapagpatuloy pa rin siya sa kanyang leadership. Amen. Hindi para i-down. Kasi because of envy. Di ba ba? Kasi maraming doon sa loob ng church, kasi nga mga talented sila, siyempre, pagka maraming talents, maraming leadership, maraming gusto rin mag-lead. Di ba? Kaya, habang hindi pa siya, ang ginagawa ng iba, sinisiraan yung iba para siya ay mapunta. Pag may nakita tayo bali sa kapatid, ipag-pray natin. Pag-pray natin ang kahinaan ng kapatid natin. At kung friend mo siya, pwede mong sabihin, alam mo, nakita ko kahapon yung ginawa mo. Sis, pero mag-pray tayo na ma-overcome mo yan. Dapat restorative. Ang ginagawa natin because of love. Hindi tayo natutuwa na maalis siya doon sa kanyang ministry. Dapat ang restore siya. Alam mo kapatid, mag-pray tayo. Alam ko, nabigla ka lang kahapon.
Ganun dapat ang hindi dahil gusto mo siyang bumaba. Gusto mo siyang malagay na nahahayag yung kanyang kahinaan. Tandaan natin, we belong to one body. Kapag bumagsak ang isa, si Lord ang natadown. And if God is napapahiya, hindi lamang siya, tayo sa kabuuan ang napapahiya. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayon. Kaya may restraint na kailangan huwag nating nararamdaman kasi yun eh. Pwede mong sabihin, Lord, gusto ko rin yung binigay mo sa kanyang reward. Kaya pagsisikapan ko, Lord, teach me, Lord, to obey you. Teach me, Lord, to overcome lahat ng aking mga kahinaan. Rather than dahil gusto mo ring malagay sa kinalalagyan, ay isiraan mo yun. That is envy, then boast. Kasi gusto mong kilalanin ka. Gusto mong pumunta sa harapan, makita ka. Yung iba nga takot lumang pumunta rito, pero merong gustong nandoon, kikita. Di mo ba? Gusto niyang nangangaral din. Kasi mayabang siya. Isang ganon. Si Lord, ayaw niya po yung nagyayabang tayo. Kaya doon sa Corinthians, ganon. Yung mga mayayaman, mayabang natural. Yung mga ang daming kaalaman, mayabang natural. Alam ko na yan. At hanggang ngayon, meron pa rin mga mangilan-gilan na ganon. Kaya, ang restraint na hindi natin dapat yung ma-envy tayo, mainggit, magyabang tayo, with pride. Kaya nga sa school namin, ayoko ang tarpaulin namin ay, we are proud of you. Kasi baka ma-misinterpret nila na gino-glorify natin yung pride. Lagay mo dyan ako, ma'am, we are blessed. We are blessed. Sa achievement mo, we are blessed. Nakakuha ka ng gold, we are so blessed. Gold medalist ka. Ganun po yun. Hindi, we are proud of you. Kasi mahirap yun. Pagka natutunan ng tao yung pride, ang hirap ibaba ang pride. Di mo ba? It is not rude. Hindi bastos. Alam niyo po, yun ang pinakamasakit sa isang Kristiyano, bastos siya. Di niya alam kung sino ang igagalang niya. Di siya marunong gumalang sa matanda. Kung Kristiyano po tayo, huwag tayong maging rude. Huwag tayong bastos. Kaya yung mga kabataan dito ang magbanon. Kasi it is a sign of a humble heart. Yung turuan natin ang mga bata na magmano. Sa magulang, sa matanda. Yan, kumilala sa leaders. Napakahirap ng taong piling niya wala siyang pakialam sa leaders. Bilang pastor, saddened kami pagka meron kami nakita mga gano'n, leader na pero hindi siya marunong rumispeto sa mga taong dinadatnan niya. Diba? Dadali mo yung kahit sa eskwelahan, dumating na principal, diba? Tinuturuan tayo. Not to be rude. Kaya pag nasa pintuan ako, sabi ng teacher, sabihin niya, Pastor Ed, good morning, Pastor Ed. That is a humble heart, di ba? Hindi tayo bastos doon sa mga leaders as Christians. Kasi sila gano'n na. Kung tawagan nila si Pablo, gano'n na lang. Di ba? Si Pablo na yon. Kaya, pinagsabihan sila ni Pablo. Huwag tayong masanay na wala tayong kinikilala sa buhay natin na leader natin. That is being rude. Na parang ikaw lang sa sarili mo ang masusunod palagi.
Sa church, we have the hierarchy. Si Jesus, si God ang una, then the leadership. The pastor, o ngayon may mga bishop tayo. Diba? He said, learn. As God-fearing ang lahat ng sila wala na silang kinikilala kahit apostol. Di ba? Si Apostle Pablo. At sa panahon natin ngayon, marami na rin ngayon na dumating ang leader parang ano lang, di ba ba? So, practice natin yun. Kasi kahit saan tayo pumunta, pag nakakita tayo matanda, good morning po, good morning sir, di ba ba? Kasi, paggalang, di ba ba? Matutunan natin maggalang. Kasi pag magalang ang tao kahit sa trabaho, madali ang promotion mo. Lalo na yung mga bisita ng company. Gusto ng company, ginagalang yun. Bisita sila eh. Kahit sabihin mo ang damit nila ay hindi sila nakabarong, hindi sila nakacoat. Pag bisita sila ng company, you need to be courteous. Kailangan hindi ka rude. Kailangan, sir, ma'am. Kaya ako, lahat ng magulang ng mga kabataan, ina-address ko sila ng sir, ma'am. Di kabastusan po yung tawagin mo sila ng ibang, di ba ba? Meron ako narinig ng tinawag ng ate. Di mo ako ate. Kasi meron ding mga rude na mga tao. Di ba? Tapos, minsan yung nagtitikit, sabi niya, saan kayo? Sabi niya, matanda ka pa nga sa akin, tawagin mo ako nanay. Kaya safe pa ninyo, sir or ma'am. O di mo ba? Yung pala matandang dalaga. Kaya maingat tayo sa mga tao. Huwag tayo maging, sa kanila kasi rude kami yun eh. Rudeness yung binati mo siya ng nanay eh. Matandang dalaga pala eh. Kaya, kailangan tayong magalang sa ating mga matatanda. We have to honor them with respect. Amen po ba, mga kapanahan? Palakpakan natin ang mga taga-JCC ako bahay. Palakpakan doon lakas. Kasi ang Corinthian Church, yun ang palaking problema nila. Loves integrity. It finds no joy in immorality but celebrates. Kasi doon, mayroong kinakasama yung kanyang stepmother. Asawa ng tatay niya, kinakasama niya. Sabi ni Pablo, palayasin niyo yung simbahan. Nakakahiya. Yung ganyan. Immorality. Dapat may integridad tayo. Kahit tagong buhay, alam ni Lord yun. Kahit anong tago natin, alam ni Lord yun. Huwag tayong maging immoral. Huwag tayong makialam sa asawa ng iba. Huwag nating agawan ng boyfriend, yung may boyfriend. Di ba? Kasi pupunta yun doon sa kaguluhan. Di ba ba? Integrity. Yung love, pwede kang magmahal, pero sa tama. Huwag mong mahalin yung hindi dapat minamahal mo. Huwag mong agawin, tapos sabi mo, mahal mo to. Di ba ba? Ganon doon sa Corinthian Church. Kaya dumating sa sukdulan, na pati yung sariling tatay, inagawa ng asawa. Di ba ba? Grabe na yun. Di ba ba? Kaya sabi ni Pablo, i-expel ang mga ganyang tao sa loob ng church.
Pang-apat, letter D, loves resilience. Pag natutok ang magmahal, di ba narinig yun? Napaka-martyr naman ng babaeng yan. Di ba narinig nyo na yun? It is love's resilience. Kahit na ano na yung pinagdaanan, ang nagmamahal ay nananatiling tapat. Marami ang nawawala sa church dahil ang daming pinagdadaanan. Pag mahal mo si Lord, you will understand. Alam mo ba, karamihan naman ng pinagdaanan natin yan, bunga ng ating mga maling desisyon sa buhay. Ang mahalaga doon, pag pinagdaanan mo, bayad ka na doon. Diba? Sabi ni Pablo, saan mo gusto magbayad? Sa hell o dito sa lupa? Mas magandang dito ka magbayad. Sa lupa. Kasi sa hell, pag doon ka nagbayad, forever yun. Kaya, huwag tayo nagagalit kay Lord, huwag tayo tatampo kay Lord. Kasi, mas malamang, maniwala tayo, God is perfect. Kapag may pinagdadaanan ka, ang dami mo rin, maling pinaggagawa marahil. Dalawa lang yun eh. Sinadya ni Lord na dumaan ka kasi may magandang plano si Lord sa iyo. Mag-handle ka ng maraming blessing. Kaya minsan padadaanin ka sa mga testings of life. Amen. Diba? Kagaya namin ni Pastora. Pero hanggang ngayon, meron pa rin kami mga trials. Why? Our church is growing. Sabi ni Pastor sa akin, kailangan sumama ka sa June, sa leadership training sa Malaysia. 20 million pastor eh, kahit na mag-pray ka. Hindi naman talaga. Ayaw nila. Sabi ko, meron na akong papalit. Si Ronald, hindi pa ngayon. Hindi ka pa kanya papalitan. Ikaw muna. Kahit ano takas ko. Ganun kayo, di tayo makakatakas. Kailangan natin maging matatag, matibay. Kasi kapag pinadaan ka sa mahirap, greater is your blessing. Di ba pansinin nyo? Yung mga mahirap na pinag-aralan, ang balik niyan na, di ba, nag-aaral ng doktor. Ilang years? 12 years? Kaya matanda na sila, 30 years old na sila bago mag-practice ng pagka-doktor. O, di ba? Kaya matanda na sila pag mag-asawa. But greater ang balik ng mga doktor. Kahit na sa mga teacher, yung mga nagdo-doctorate, di ba ba? Greater are the reward or so many sufferings na pinagdadaanan. Kaya huwag kayong matakot kapag kasama niyo si Lord. Yun ang ibig sabihin ni Pablo sa kanila. Dapat matyaga kayo. Resilient kayo. Kasi sa pangako niya, I will never leave you, nor forsake you. Kahit nagkakamali ka, hindi ka itatanggi ni Lord. Kasi alam ni Lord, hindi ka perfect. Ang mahalaga, hinahanap mo pa rin yung pabalik. Hindi ka na nagliliwalay sa kung saan ka naligaw, doon ka na nag-enjoy. Iba, yun ang ayaw ni Lord. Kinalimutan na siya, tinalikuran na, nag-enjoy na. Dami ng pera kasi. Diba? Kaya minsan alam mo ba, minsan, ayaw tayo bigyan ng pera. Kasi alam nyo, waldasin mo lang, di mo nga siya maaalala pagka binigyan ka na ng pera. Kaya tuturuan ka niya mag-handle ng tama. Doon ka lang bubuhusan ni Lord ng sagana. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. Love is resilient. Kapag mayroon kang pagmamahal kaya pala nung araw, pero yung nung araw, 7 taon ka mamalikan, iigib mo yung magiging biyanan mo, ipag-aararo mo yung biyanan mo for 7 years. Kailangan yung mapatunayan nila na resilient yung ano mo, yung pagmamahal mo. Ipagsisibang mo ng kahoy. Yun ang mga testing bago mo makasawa yung anak ko. O di po ba? Tinitingnan nila kung resilient ka, baka mamaya, pagtatamat naman itong asawa ko, sasampalin mo lang.
Kailangan makita namin na matyaga ka, resilient, kung talagang mahal mo siya. O, di po ba? Ganon dapat ang pagmamahal natin kay Lord. Parang pagmamahal ng mga binata noong araw. 7 taon, maninilbihan. Maninilbihan pala yung tawag doon. Maninilbihan. O, di po ba? Parang si Jacob. Nanilbihan muna. Di po ba? Tapos dinaya naman siya. Binago yung rules. Kaya inis na inis siya. Di po ba? Resilient. Love is resilient. Yan ang sabi ng verse 7. Hindi, love bears, nagtitiis, believes. Naniniwala palagi kay Lord. Hope, palaging umaasa kay Lord. Diba? Lord, sige, hintayin ko po yun. Narating din yung blessing mo. Yung great blessing mo. Diba? And endure all things, maintaining its character even under pressure. Yun ang pinakamahirap. Yung under pressure ka, tapos kailangan mo magpakatibay, magpakatatag. Kaya ano yung una natin? Si Sir Joy muna. God is reminding you the necessity of love. Kailangan. Kung kundi pa lang yan, maliit pa lang yan, kailangan lang mag-grow. Pangalawa, God is revealing to you the characteristic of love. Anong characteristic ng love? Siya ay patient. Diba? Mapagtiis ang totoong pag-ibig. Ang pangatlo, God is affirming to you the permanence of love. Kasi ang love ang mananatili hanggang heaven. Amen. Love never fails. Kapag ka nagmahal ka ng tapat sa Panginoon, kahit mawala na yung speaking in tongues mo, kagaya ngayon, tahimik na mga tongues, kahit na yung knowledge, tumina na ang kaalaman mo dahil tumanda ka na, they are just temporary and will pass away. But love is eternal. Yun ang ibig sabihin natin. Dapat yung lagi ang tinitingnan natin. Balik ka lagi sa love. Nagalit ka kahapon, nagalit ka kanina. Lord, balik niyo po ako sa pagmamahal ko sa taong yan. Amen. Di ba? Balik niyo po ako sa pagmamahal muna sa iyo, Panginoon. Di po ba? Kaya letter B, the mark of maturity. Unlike the immature, classy spiritual gifts of the Corinthian church, love is the mature, enduring, and essential mark of a believer. Dapat, pwede ka mang nagagalit minsan, pero dapat, pagkatapos nun, babalik ka sa nagmamahal, nagpapatawad, tinatanggap, kahit may mali na ginagawa sa iyo. Diba? Sorry ha, napagalitan kita kahapon. Sorry anak, binasabi ako sa iyo hindi maganda kahapon. You have to go back uli sa pagmamahal doon sa mga taong napadamahan mo ng galit. Kaya ang application natin, in conclusion, palitan natin yung love ng pangalan ni Jesus. So that we will be reminded that Jesus is love. God is love. Palagi nating i-remind sarili natin. It is a perfect description of His life. Yung pag-aaral natin ngayong verse 1 to 8, it is the perfect description of Jesus na pinakita sa atin nung siya ay nasa ibabaw ng lupa. Kaya basahin niyo ang kasaysayan ng ating Panginoon sa Gospel. Makikita niyo doon kung paano siya nagtiis. Iniinsulto siya ng mga tao. Sabi ko nga, kung ako si Jesus pala, di pwede. Kasi yung mga nangiinsulto yun, bigyan ko yun ng ketong. O di ba? Para matapos yung kanilang mga kalukuhan. Di ba? Gawin ko silang pilay. O di ba? Eh, pwedeng gawin yun ng Diyos eh. Di ba? Pero hindi. Tahimik lang si Jesus. Di ba? Iniinsulto siya, tahimik lang siya, hindi siya gumagante. Kaya, it is a perfect description
of his life sa lupa. Self-examination. Use this verse as a mirror. Itong verse na ito, gamitin natin sa ating buhay. Parang mirror. Tingnan mo, saan ka ba mahina ang pasensya? Alam niyo, yung iba mahina pasensya sa bata. Pero tandaan po natin, yung mga batang yan, kagaya ni Pastor Lindon, nasaan na si Pastor Lindon? Wala. Baka isa diyan ay magiging pastor at pastora din. Di ba ba? Kung sungitan natin yan, na tayo nang pumunta sa church, dahil natatakot sa atin, di ba? Tingnan natin as mga kabataan, future leaders natin, future song leader, future na papalit kay Mang Juan. Di ba? Tanda na si Mang Juan? Di ba? Di ba? Kaya mga kabataan, kailangan namin ng mga kapalit. Di ba? Tata mo si Ate Joy kanina. Di ba? Wala man lang katuwang kasi si Ate Joy. Para alalayan siya. Di ba ba? Ayaw silang working mag-asawa. Di ba ba? Kaya yung mga kabataan, yung mga bata, tingnan natin yan as future Pastor Ed. O di ba? Malay mo si Calix, future Pastor Ed pala yun. Kahit magulo yan. Hindi natin alam eh. Kaya, minsan mahina talaga, may mga mahina na gano'n. Unawain natin. Kung malakas tayo, kaya mong tawanan yung ingay niyan. Kasi they will be. Kasi pagka yan, hindi na sanay pumunta sa simbahan, hindi pupunta. Sabi yung anak ni Pastora ngayon, hindi na sanay pumunta. Kahit anong yaya niya na, simba ka bukas linggo simba ka sa linggo tingnan ko mami. O di ba? Pag malalaki na, may sarili na silang desisyon eh. Mahirapan na tayo. Kaya mga yan, yayain mo lang. Di ba? Wala siyang magawa. Pero the power of the Word of God, the power of His presence, pag nadamayo ng bata, hinuhubog siya ng Panginoon. Tingnan nyo eh. Yung nakikita nila sa atin, yung nakikita sa akin, ay sila nga, ginagaya nila yung dinosaur. Di ba si Calix? Ginagaya. O di ba? Palang araw, gayahin kami ng mga yan. Di ba? Humawak ng mikropono at parang si Pastor Ed siya. O di ba ba? Kasi ganun sila mag-mirror. Yeah, self-examination. Use this verse as a mirror. Where do you lack patience? Saan ka ba mahina ang pasensya? God can give you what you lack. Amen. Di ba? God can train you. Alam niyo ba kung mahina ka sa bata? Ngayon, tinitrain ka na ni Lord. Di ba? Para ma-restrain ka. Di ba ba? Mamimirror mo yan eh, kung mahina ka. Bigat ang pakiramdam mo. Hingi naman ng mga batang ito. Di ba maintindihan sinasabi ni Pastor? At di ba ba? That's a good sign. Pero dapat makakita mo na biglahinaan ka doon. You have to kneel down to God kasi kay Lord mo lang matatagpuan ang katugunan sa mga kahinaan mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya kailangan nasa prayer meeting ka where you have been noisy rather than loving. Kung medyo may kayabangan ka, kung magkwento, palagi yung sarili mo ang tinataas mo. Tawag doon noisy rather than loving, pero pag may nangangailangan hindi ka magkaroon ng habag, hindi ka makapag-participate. Di ba ba? Ang galing-galing mo minsan magbida, pero pagdating sa needs, hindi ka makaramdam ng mercy and habag. Di ba ba? You should be loving. Yun ang kailangan nating makita. Kung kulang tayo, kailangan natin mag-practice unti-unti para tayo ay magmahal. Call to action, pursue love as your highest priority. Kung ito na ang mananatili sa lahat, i-pursue natin. Nagba-Bible, i-encourage namin ngayon mag-Bible school para matuto ng homiletics, matuto ng theology, matuto ng pag-interpret ng Bible. Pero sabi dito, pursue love as your highest priority.
Kasi kahit magaling ka mag-preach, magaling ka magturo, but kulang ka sa pagmamahal, mas mahalaga na magaling ka magmahal, di ba nilang mediocre lang o nasa level ka lang ng gitna sa pagtuturo. Kasi yun ang priority. Yung pursue love as your highest priority in the church and your personal dealings sa iba, sa labas. Sa pamilya, kahit hindi lovable ang pamilya, pursue love. Mahalin mo pa rin, patawarin mo pa rin, because that is the highest priority natin. Amen. Tayong lahat ay yumuko, tayong mananalangin. Lord, salamat po ngayong umaga. Your great love, ang nais mong iwan sa aming puso ngayong umaga. Nais mo, Lord, na ang 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8, ang manatili sa aming puso ngayong umaga, Panginoon. Hindi ang mga problema namin, Panginoon. Hindi ang mga taong nakasakit ng damdamin namin, Panginoon. Let your love remain in us, Lord. Let your mighty words ngayong umaga sa 1 Corinthians ang manatili sa aming puso, Panginoon. Upang ang mga nagkasala at nagkamali sa amin, Lord, ay mapatawad namin, Panginoon. And after forgiveness, Panginoon, maipadama namin ang pagtanggap at pagmamahal. Kaya salamat po ngayong umaga na kami man, Lord, ay kahit nagkakamali pa kami, Panginoon, ay palaging nandiyan ka. Pinagpapala mo kami. Tinatanggap mo kami kapag kami nanunumbalik sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang kaming mga nagkulang sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang nag-desire ngayong umaga, Lord, to obey you in terms of loving one another. Kaya salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga. We give you honor, we give you praise. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Valentine's.